So, pagpatuloy natin Pagpatuloy natin tong video. Okay. Wala ng korupsyon. Wala siyang ganon. Dahil matagal na wala niyang alam. At ang nilalaglag niya dito ay si Speaker Velasco at si Cayetano. Kasi matagal na niyang alam pagpasok pa lang daw nila ni PBBM as a President and Vice President, alam na nila, naririnig na nila. Kailan ba pumasok ang 19th Congress? Ayan malinaw na malinaw. Ang 19th Congress ay nag-umpisa noong July 25. July 25. At pagpasok ng 19th Congress na yan, hindi pa si Speaker Martin Romualdez dahil nagbubutuhan pa lang yan. Kita natin mga kaibigan yung ang tindi magsinungaling, di ba? Sinungaling ang gaga. Grabe, huling-huli ang kanyang kasinungalingan. Huling-huli, guys. Yan yun, ha? Meron pa. Ito pa, isa pang kasinungalingan. Hindi siya hard for Martin Romualdez because he was already involved in heavy mortgages doon sa Pucari case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon. Nabanggit na yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa mortgages. So, meron talaga yung modus nila. Hindi na nagulat, ma'am. Kasi napagalitan naman na yan doon. Hindi lang natin napapag-usapan in public kasi walang nabanggit yung pangalan niya doon na tumatanggap ng nabanggit. As in nabanggit. Confirm. Kanila nga witness si Gutesa para sirain si Speaker Martin. Confirm. Yung sinasabi niyang Delaware. Ito. Paliwanag ko ha. Nabanggit. Gawin mo lawyer ito. Si Sara Duterte, sinasabi niya lawyer siya, di ba? Pero tingnan mo mga salita niya, Nabanggit yung pangalan niya doon, nabanggit yung ganito. My God, nabanggit ang pangalan ni Speaker Martin. Pero hindi nakundik. Iba yung nabanggit ang pangalan mo, iba yung nakundik. Bobo. Sabi nga, di ba ni Yussi Claire, kahit sa korte, hindi yan tatayo. Yung sinasabi mong nabanggit ang pangalan. Nabanggit lang, maaring nabanggit ka kasi maaring nandun ka sa scene, pero wala ka namang kinalaman. O maaring nabanggit ka dahil ginamit ka lang, pero wala kang kinalaman. Dito makikita mga kaibigan yung bobo talaga na lawyer. Kasi biruin mo lawyer daw siya, pero nabanggit lang. Ay, sasabihin na niya na may kasalanan. My God, iba ang nabanggit sa convicted. At sa mga kaibigan ito pa kitang-kita natin na si Gutesa ay talagang kanilang pakawala. Bakit? Unang-una mga kaibigan kung hindi nila pakawala si Gutesa, unang-una, bakit si Marcoleta ang nagdala sa kanya? At bakit si Mike Defensor ang nag-introduce sa kanya? Kilalang Duterte operator. Diba? Si Defensor. Pangatlo, si Defensor ay kilala na mahilig magtanim ng ebidensya katulad ng ginawa niya sa panahon na kanyang tinaniman ng ebidensya si Senator Ping Lacson. Remember, si Mawanay na inakusahan si Ping Lacson na marami daw mga dollar accounts. Pagkatapos later on, after how many years, nagsusori ngayon si Victor Corpus. Dahil, sinabi na niya kung anong tunay nangyari. Na mga gawa-gawa lang pala ito. Itong pagbibintang nila kay Ping Lacson. At sino ang nag-operate din nun? Si Mike Defensor. So halatang-halata na talagang pakawala nila itong si Gutesa. Tingnan nyo nag-appear sa Senado, yung notaryo pala niya ay peke. Pagkatapos na mag-appear sa Senado, pagkatapos niya nang mabanggit si Speaker Martin, nagtago na. Guys, kung siya ay nagsasabi ng totoo, magtatago ba siya? I doubt mga kaibigan. Kung nagsasabi siya ng totoo, hindi siya magtatago. Bakit? Kasi mapapanindigan niya na totoo ang sinasabi niya. Yung kanyang pagtatago, ito ay indication na hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil takot nga naman siya. Kasi paano nga naman niya makakapagbigay ng evidence na totoo yung kanyang sinasabi kung alam naman niya
na nagsisinungaling siya. Make sense? Mga guys, kung totoo ang sinasabi niyan, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya at kayang-kaya niyang panindigan yung mga sinabi niya sa Senado. Pero dahil hindi nga totoo ang kanyang sinabi, mga guys, kaya kailangan niyang magtago. Diba? So, kitang-kita, napakawala talaga siya ng mga Duterte. Sa tulong ni ng Defensor at ni Marcoleta. So, tingnan niyo mga kaibigan suitcases, ginamit yung suitcases. Si Sara Duterte, yun din ang ginagamit, yung mga suitcases. Meron daw na-implicate daw si Martin Romualdez sa Delaware case daw, na nagdala daw ng suitcases, mga bagahe na may laman daw ng mga pera. Mga kaibigan, gamitan nyo ng utak. Gamitan nyo ng utak ha. Kita, ito. Common sense ha, common sense. Alam nyo ba mga kaibigan, sa Amerika, meron silang pagbabantay, bantayan nila doon yung labas at pasok ng pera. Malaking pera. Kapag umabot yan ng $100,000, kaso na yan guys, cash smuggling na yan. Ay, hindi nga lang $100,000 eh. Parang mas maliit pa na amount. Cash smuggling na yan. Kung totoo na nagdala si Speaker Martin Romualdez ng luggage, no, ng mga malalaking bagahe na may lamang mga pera, sigurado ko sa inyo, may kaso na yan. At hindi yan makakauwi dito. Bakit? Bawal yan sa Amerika eh. Kaya nga, di ba, si Kibuloy nahuli? Kasi nagdala ng cash, nahuli siya, di ba? 100,000. Oh, di ba? Anong nangyari? Nakipag-deal na lang yung kanyang parang secretary, nakipag-deal. Inamin yung kaso, inamin na siya daw ang may kasalanan noon, siya ang may gawa, para mag-serve siya sa mas mababang asistensya. So, inamin na lang niya para si Kibuloy ay maligtas. At siya na lang ang umamin ng kasalanan. At doon pala sa Amerika, kapag gano'n ang ginawa mo, kapag inamin mo ang kasalanan mo, ay mas mababa ang asistensya na ibibigay sa iyo. Kaya nga mga kaibigan, kung ikaw ay tao na gumagamit ng common sense, hindi kasama ang DDS kasi ang DDS walang common sense tsaka si Sara eh. Kung ikaw ay tao na gumagamit ng common sense, hindi ka maniniwala kay Sara. Na nagdala si Speaker Martin Romualdez ng mga bagahe daw, ng luggage, na marami daw lamang pera. Kasi yun daw ay bribe. Hindi mo paniniwalaan yan. You won't buy that narrative kasi nga, makuhuli ka agad yun sa Amerika. Mga kaibigan, mahigpit ang Amerika pagdating sa mga cash smuggling. Ang tawag dyan, yung magdadala ka ng malalaking pera. Kasi meron silang ganyang batas dahil yung nangyari sa 9/11, yung terrorist attack, iniiwasan nila yung mga funding, no? Sa mga terrorist para sa pagpapabagsak sa gobyerno ng Amerika. Kaya mahigpit sila pagdating sa funding, pagdating sa mga cash. So, kung talagang may dalang ganon si Speaker Martin Romualdez, hindi yan makakauwi dito, makakasuhan yan guys, makukulong dun yan. O, di ba? Doon pa lang talagang kitang-kita mo na yung kasinungalingan ni Baliw Sara Duterte. Kitang-kita mo na yung kasinungalingan niya. O, di ba? O. Mga kaibigan, pero lahat naman ng kasinungalingan ni Sara Duterte, bumalik ka agad sa kanya. Lahat ng kanyang mga sinasabing kasinungalingan kay Speaker Martin, bumalik lahat sa kanya. Tingnan niyo mga kaibigan itong video na to, bumalik lahat kay Sara Duterte ang kasinungalingan niya. Lawyer to. Pero doon sa mga nabanggit ay Tingnan niyo nagpagawa na siya. Watch. Sabi nga rin si Castro, pag
yung mga sinasabing nabanggit, hindi naman yung paniniwalaan sa korte. Kasi madali lang magbanggit at madali lang mag-drop ng name. Ang mahirap ang ebidensya. At dito sa sinasabi niyang sa State of Delaware, na may kaso daw, guys, na hindi nga binigyan ng sumun or subpoena si Speaker Martin, na hindi nga siya pinatawag eh. Kasi itong kaso na to, nabasa ko na yan guys eh, no? Tinignan ko yan noon, no? Nung kasagsagan na ginagamit nilang issue na yan. Tinignan ko noon yan guys, rehash yan guys na issue. Tinignan ko yan. At alam niyo ba, ano lang yan eh, ang ending yan ay walang napatunayan. Walang napatunayan sa ending yan. Walang napatunayan. Meron ng heavy luggage na nagdala na si Speaker Martin ng malaking pera as in walang napatunayan. See? So, ano yan? Lawyer daw, pero naniniwala sa nabanggit yung pangalan niya. My God, ako pwede akong magbanggit ngayon. Kung sasabihin kong babanggitin ko, si Sara Duterte ay isang baliw na nakita ko na nagnanakaw. Coming from her talaga, mga kaibigan, coming from her sa isang tao na nameke ng mga acknowledgement receipts, mga Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at napakarami pa. Coming from her, sa tingin niyo paniniwalaan ito? Walang credibility yan. Yung sarili na yung trial, ginawa niyang lahat, ang lahat ng kanyang influensya, ginamit niya para mapahinto ang trial. Walang credibility yan. Hanggat hindi niya nasasagot yung mga katanungan tungkol sa kanyang confidential funds, mananatili siyang magnanakaw sa puso at isipan ng mga Pilipino. Wala siyang credibility para magsalita ng ganyan. Sa totoo lang, mga kaibigan na bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya dahil nabuking si Harry Roque. So, Bago natin palabas siya, no? So, eto pa ha. Coming from Sara Duterte, na maraming mga gabundok na ebidensya ng pamimeke, no? Pamimeke ng mga pangalan, mga Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, at marami pang iba. Biruin mo mga kaibigan na puro peke. Walang legit na tao. Kaunti lang yung legit na tao na lumalabas. At puro kasinungalingan yung ginawa niya sa kanyang confidential funds. Coming from her talaga magsasalita ng ganito. Guys, wala siyang credibility para magsalita about corruption. Wala siyang credibility para mag-question about corruption dahil siya ang unang-unang pinaka-corrupt panahon pa nang siya ay mayor ng Davao. Siya ang unang-unang pinaka-corrupt. Kaya wala siyang karapatan na magsalita about corruption. So mga kaibigan dito ha, ito pa, no, pinatunayan dito no, na sa panahon ng tatay niya, yung tatay pala niya mga kaibigan ang tumatanggap ng pera galing sa sugal. Pogo po, kabahagi po yan siguro ng... Ang Pogo, sabi niya, Hindi para magsalita ang ganyan. sabi niya, Sa totoo ang lang, Pogo mga kaibigan po, na bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya dahil nabuking si Harry Roque. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Nagbigay ng cash. Ang Pogo ay nagbibigay ng cash sa presidente. So, sino ngayon ang tumatanggap ng pera? Galing sa sugal. Hindi yung tatay niya pala. Inalaman ko, isang mafioso, parang godfather talaga dito sa Pilipinas na mga Cocochino rin. At ang gawa niya, bagamat ang representasyon niya, illegal lang siya. Kahit sino na may pangangailangan is illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China, pinagkimusukan. Ang nalaman ko, 200 million na ginasta, linagay dito, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman ko na meron pala silang parang mafia boss dito na godfather, na walang ginawa ko hindi i-corrupt ang ating mga tao dito. Oh, so mga kaibigan, malaking revelation to. Merong Chinese godfather talaga mga kaibigan ha? At kita niyo diba? Sino ngayon ang umaasa sa Pogo money? Sino ngayon ang tumatanggap ng mga pera galing sa sugal? Kitang-kita, di ba?